Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tikbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story, ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Black Hat. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang journey ko as paranormal investigator. Back in 2009, I was 16 years old that time. Isa akong college student sa isang hindi kasikatan na paaralan. Nung taon din yun, doon ako nagsimulang ma-involve sa mga paranormal. Nag-umpisa sa pagbabasa ng mga nakakatakot na libro hanggang sa na-engage sa internet forums about paranormal. Inagawa ko magbukas ng isang site sa loob mismo ng aming computer laboratory kahit sa oras ng klase. Alam ko ang password ng internet access dahil student assistant ako sa school namin that time. Hanggang sa marami akong knowledge na natutunan. Naging veterano kumbaga hanggang maging 17 years old ako. Noong 17 years old ako, nakilala ko yung isang babaeng itago na lang natin sa pangalang Ate Sha. Isa siyang writer ng books na inilathala ng Psycom Publishing at isa ring sikat na psychic na iniimbita sa mga Halloween special sa TV programs. Noong time na yon, dinagalang na ako sa site na sinalihan ko dahil marami na akong alam. Gusto ko naman patunayan sa sarili ko ang mga nalalaman ko dahil hindi naman talaga ako nakakita ng mga multo. Sabi ko nga, to see is to believe. Kaya ang ginawa ko, minessage ko si Ate Sha. Sinabi ko na gusto ko makakita ng multo. Gusto ko mabuksan ng ESP ko o ang tinatawag na third eye. Sinabi niyang hindi na bago ang tanong ko. Lagi daw siyang nakakarinig ng ganong tanong at sinabi niyang kailangan kong patunayan sa kanya kung bakit ako karapat-dapat. Ito ang sagot ko. Sa napakasimpleng dahilan, gusto ng iba na makakita ng multo dahil cool daw. Dahil gusto na magkaroon ng kapangyarihan or maging unique. Iba ako sa kanila, Ate Sha. Kaya gusto ko makakita ay gusto ko patunayan sa sarili ko yung knowledge ko about paranormal. Paano ko mapapatunayan kung hindi ako nakakita ng multo, di ba? Walang atubiling maitinuro agad na ritual sa akin si Ate Sha. About ito sa psychic shielding. Sinabi ko na hindi iyan ang gusto ko. Gusto ko makakita talaga ng mga multo. Ngunit, sumagot siya na bago ako makakita ng multo, ay kailangan kong pag-aralan ito. Sumunod naman ako. Ginagawa ko ang ritual kapag may free time o walang ginagawa sa bodega ng school. Kapag may nakakita kasi ay siguradong mapagkakamalan akong baliw. Araw-araw yon hanggang sa ma-master ko sa loob ng isang linggo. Minessage ko agad si Ate Sha dahil tuwang-tuwa ako na nagawa ko nga. Nagulat siya. Bago daw ma-master yun na 1 taon ang bubunuin. Nagulat din ako sa sinabi niya na simula daw sa araw na yun ay personal mentor ko na siya. Nagkaroon ng cosplay event ang Psycom. Sinabay namin sa forum ang aming Grand Eyeball.
Andun sila ate siya. Pagdating ko sa venue, ay ang sama ng tingin sa akin ng isang lalaki. Si Carl. Pinakilala ako ni ate siya sa ibang naroroon. Ang iba ay member ng paranormal group niya. Ang iba ay cosplayer na kasama namin sa forum at mga simpleng miyembrong katulad ko. Kasama ko din ang dalawa kong kaibigan. Pagtabi ko kay ate ay nakaka-drain. First time ko makasama ang isang malakas na psychic. Pinakilala niya ako na may kakaiba daw sa akin. Ayaw daw nila ako mapunta sa ibang grupo dahil may kakayahan daw ako na wala sa iba at delikado pag natutunan ko. Hindi ako naniniwala. Gusto ko nga matawa noon pero hindi ko ginawa. Maganda ang kwentuhan hanggang sa sinabing magbubuo daw ng bagong grupo na kailangan sa misteryo. Kasama ako sa mga sinali sa grupo at isa sa dalawa kong kaibigan. Nangyari ito bago mabuo ang grupo nila Ate Ana at Sir Alex. By the way, si Sir Alex ay mentor ni Ate siya at affiliated siya sa amin. Hanggang sa mag-uwian na. Pumunta muna kami CR ng mga friends ko bago umuwi. Kinabukasan, nag-log in ako sa forum at nagbasa ako ng message ng mga ka-forum ko na ang sama-sama ako daw. Siyempre, nagulat ako kaya tinanong ko, ano ang nagawa kong mali? Kinulam ko daw yung isa naming kasama na si Johnny. Nagulat ako dahil wala akong alam sa pangkukulam that time. Pinilit ko yun hanggang sa umamin sila na joke lang daw yun. Sabi pa ni John, isa pa naming member, ay believe daw siya sa akin. Malakas daw ako na psychic dahil tinulam daw ako ng leader namin na si Jay gamit ang palipad hangin pero imbis na ako ang tablan ay nag-bounce back daw ito at ang tinamaan ay si Johnny. Binuhat daw nila si Johnny pababa at palabas ng SM Mega Mall. Para daw silang nagbubuhat ng krus hanggang sa labas to think na malit na tao lang si Johnny. Doon nag-start ang journey ko as one of the leaders ng group. Marami ako napuntang haunted places at maraming tao ang natulungan. Ako ang nagsilbing spokesman ng group maliban sa isang episode ng misteryo na kasama ako dahil sa inis ko sa isang group. Doon din naranasan kong makakita ng batang pumasok sa isang statwa. May kasamang makakakita ng multo, nakadamit ng gwardiya sibil na tumagos lang sa gate. Pinag-aralan ng multong nagsisuicide sa simbahan at makakita ng babaeng kasabay na tumatakbo ng van kahit nakaupo at nakangiti. Ngunit hindi tumagal, umalis ako sa grupo sa kadahilan ng kamuntikan na akong mabaliw. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Muli, ito po si Black Hat. At ito ang kwentong Kilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!